Mga sports, Gilas Pilipinas hindi na nag-aksaya ng oras. Pagbagsak ng eroplano kahapon sa Guam, practice agad sila until now. At mas nakakagulat, may maaangas na banat ang team ng Guam bago ang kanilang laban kontra Gilas. Samantala sa Australia naman, may analyst na nagsasabing dihado na raw ang Boomers kontra sa bagong Gilas Pilipinas. Grabe, sunod-sunod ang mainit na balita. Kung trip mo po ang ganitong content, pa-iwan follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Hindi na nagpakampante ang ating national team na Gilas Pilipinas dahil hindi sila naka-vacation mode. Pagdating nila sa Guam, dumiretso agad sila sa light but not intense practice. Nakafocus sa conditioning, shooting at defensive adjustments. Espesyal na binabantayan ang chemistry ng ating mga core players katulad ni na QMB, Junmar Fajardo, Japet Aguilar at Kevin Kiambao at iba pa. Dahil sila ang magiging backbone ng front court ng Pilipinas. Si QMB ang solid sa defensive rotation at passing, si Japet ay nagulat ang lahat, mataas pa rin ang elevation, live legs kahit veteran. Si Junmar consistent ang footwork at post touches, habang naman si Kevin Kiambao or mas kilala nating KQ is in a good shape, mas magaan gumalaw, mas agresibo kahit na galing sa international games. Makikita mo sa mukha ng team, handa sila, walang kampante, walang atrasan. Samantala, may banat daw ang Guam sa Gilas. Mga ka-sports, pero bago pa magsimula ang laban bukas, may malutong na banat ang Guam coaching staff. Sabi pa nila, we're playing in our home court. We are confident we can match the Philippines. Hindi daw sila natatakot at sabi pa nila, kayang-kaya nilang sabayan ang Gilas dahil mas athletic at mas sanay daw sila sa physical play. At ito pa, live raw ipapalabas ang preparation nila bago ang game. Ibig sabihin, gusto nilang ipakita na hindi sila underdog. Maganda ito mga ka-sports para sa mga fans, pero alam naman natin minsan kapag ganyan kakalakas magsalita, nadudulot ito ng extra motivation sa ating national team na Gilas Pilipinas. Ayon sa mga sports insiders, ang pinakamalaking focus ngayon ng Gilas ay ang defense. Bawal ang slow start, bawal ang turnovers at bawal ang complacency. May mga tatlong key points silang nakafocus. Una, control the paint. Gamit sila QMB, Japet Aguilar at Junmar Fajardo. Pangalawa, ang ball pressure na nakafocus sina RJ Barrientos at CJ Perez ang magiging spark daw. Pangatlo, ang spacing and shooting. Kailangan tumama nila Chris Newsome, Justin Brownlee kung third quarter na lumalapit ang laban. Kung ma-execute nila ito, hirap ang Guam. Very hirap mga ka-sports. At ito pa ang pinaka-controversial na balita mga ka-sports, may foreign analyst daw ang nagsasabing, if this new Gilas system continues, the Boomers may struggle against the Philippines. Bakit daw? Ito daw ang mga rason kung bakit dihado raw ang Australia soon sa ating bagong sistema or bagong pool ng Gilas. Una daw, mas bata at mas mahaba ang Gilas, especially daw sa front court. Pangalawa, mas mabilis ang offense ni Coach Tim sa system. Mas cohesive ang bagong Gilas, mas may identity. Pang-apat, mas mahirap daw bantayan dahil unique ang size nila QMB, Junmar Fajardo at Japet Aguilar and Justin Brownlee dahil daw sa kanilang mobility. At panghuli, Gilas shooters improving, especially sila Perez, Barrientos at JB. Mga sports, hindi sinasabing tatalunin agad natin sila. Pero ito ang first time na may international analyst na nagsasabing Gilas is coming, Gilas is rising. Kaya mga sports, practice agad, walang kampante, may banat ang Guam, may ingay din sa Australia. Iisa lang ibig sabihin niyan mga ka-sports, Gilas Pilipinas is finally earning global respect. Mga ka-sports, ano sa tingin ninyo? Mananalo ba tayo sa Guam? At may chance ba ang Gilas kalaban ng Australia in the future? Comment your thoughts below. At kung gusto nyo pa ng tuloy-tuloy na Gilas update, don't forget to like, share, and subscribe at pa-hit ng notification bell at pa-share na din sa ating video. So laban Pilipinas, puso, ingat po kayo.